Hi Leo! Bagong taon, 2025. Ito na po ang inyong reading. Kukuha lang tayo ng ilang maaring mensaheng gabay para sa inyo ngayon, 2025. Yes po, napakabilis ng ating panahon. Bagong taon na naman tayo, guys. Hingi lang tayo ng guidance para sa inyo, Leo. Anong kailangan niyong marinig? Anong parating sa inyo ngayon, 2025? Anong ganap? Para sa mga Leo na maaring makapakinig nito, mensaheng gabay po para sa kanila. Year 2025, Leo. Message, Leo. 2025, anong parating sa inyo? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Leo, okay, may bumagsak na. Guidance po. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. May umaangat na sa aking kamay. Leo 2025, anong kailangan nyo marinig? Okay, pa isa-isa. Tayo po ay live na live sa ating YT. Babalikan ko po kayo after nito. Okay? Gusto talaga natin yung mga tumatalon, kusang umaangat na baraha. As a reader lang naman po ito. Okay, may sumasama sa aking kamay. Isa-isahin po natin. Guys, general message tayo. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, ang bawat isa po ay magkakaiba. Leo. The King of Cups. King of Cups ay narito. Okay. The Nine of Wands, reverse. Page of Swords, reverse. The Justice card. Nine of Pentacles, reverse. The Page of Cups. The Star. And the World. This one is in reverse. Leo, nakakuha man po tayo ng ilang reversal cards. Hindi naman po, hindi naman agad-agad ibig sabihin na nito ay hindi na agad okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay. Ano na ito, Moonchild? The Star. Unahin na natin si The Star. Kumikinang-kinang kasi siya. Isang indikasyon marahil, 2025, patuloy kayong kikinang. Patuloy kayong magiging magnetic, charming. Yung inyong mga aura, physically, mentally, kung paano nyo dinadala ang inyong mga sarili, huwag nyong pagdadahan yung kayo, okay? Kung sino kayo, bilang isang individual sa trabaho man, relasyon, kasi may pag-angat. Kahit kayo lang mismo, yung inyong mga aura, parang ang hirap nyong hindi mapuna. Kasi nga kumikinang, may pa-spark. Oo. The Star, stay positive. This is a great sign. Manifestation card din po ito. Kung meron man kayong ilang kahilingan, ayan, yung inyong mga hopes, wishes, your dreams, your dreams can come true ngayong taon, 2025. Lalo pa if this is something na patuloy nyong hinihiling na rin sa mga tala, sa inyong connection rin sa Kanya, sa ating nag-iisang creator, maging ano pa man po ang inyong religion. I feel na meron kayong matutupad na pangarap this year. Yung mga hangarin nyo when it comes to travel, kung higit tayo magiging practical, money, relationship, andito yun lahat. Yes po. Malaki ang possibility na ngayong bagong taon, Leo, i-claim na natin, manifest, ipahayag mo na ito, tanggapin mo na ito. Kung ano yung mga goal nyo or goals nyo, mga pangarap nyo pa, ambitions nyo in life, hindi yan imposible na makamit, matanggap nyo, or ma-achieve nyo ngayong bagong taon. Alam ko ang tamis. Hindi ko po ito tatamisan. Huwag pong laliman.
magiging diretso lamang po si Moonchild, mensaheng gabay lamang po. Dito muna tayo pagdating sa usaping pera. Pera, kung saan kayo kumikita. 9 of Pentacles, 9 and 9. Both are in reverse. Okay, when it comes to your financial sector, if ever nitong mga nakalipas, ayan na, no? May dumarang eroplano. Actually, in astrology, the world, ninth house is all about travel. So, ipasok muna natin yon. May dumaan kasing eroplano eh. It's a sign. For some of you, kung andito yung kahilingan, sabi ko nga, kung meron kayong ilang inaayos na papeles or documents, travel documents ba ito, or legal documents, the Justice Code. If ever lang naman, hindi po isang legal advisor ang Moonchild. Kung meron kayong ilang tension, legal issues na kinakaharap, ngayon pa lang, eto na. Maring ito yung higit na maging focus nyo rin ngayong taon. At dyan, meron kayong maisa sa katuparan. Kung saan, claim natin na matatanggap nyo yung alam nyong deserve nyo. Yung justice na deserve nyo. Ano man ang ipaglaban or inilalaban nyo ngayong bagong taon. Ang lawak, travel, sa mas practical nga po, ilang dokumento, yung proseso, okay? May magandang flow. Legal documents, legal matters, or about sa education. Ito po kasi yon, yung ilang tests. Sa pag-aaral, patuloy tayong tinitest. Ganun din, di ba? Life in general. Patuloy na merong test sa ating buhay. Pero this is something. Lalo pa po kung itong mga nakalipas, sabi ko nga, na sinabi na ba ni Moonchild? Hindi. Itong mga nakalipas na buwan o taon, nagkaroon kayo ng difficulty sa ilang laban na ito. Hindi naging madali. Pera? Okay. Highs or lows, diba? Normal. Lumadaan tayo dyan. Pero, for some of you, Leo, meron na pong nakangiti lang si Moonchild. Hindi nagiging magaan. The world is in reverse. Pero the Justice Card, mabibigyan kayo ng hustisya sa fight na ito. Lalo pa kung alam nyo sa inyong mga sarili na patuloy lang din kayo nanlalaban sa inyong mga buhay. Okay? Sabi ko nga, kung itong mga nakalipas na buwan ay medyo may kagipitan or taon na nagdaan, hindi ganun kadali, lalo na for some of you na present na yung obligations or ilang responsibilities, may ilang patuloy na dumadagdag sa trabaho or sa inyong pamilya. Ayun, syempre medyo nagiging mabigat. Parang pasan nyo ang daigdig or ang mundo, the world. Ayan po, the world. Or the universe, rather. Ayan na naman si Pia White's back ni Moonchild. Hindi, pero kumbaga, parang mas marami yung pagkakataon na yes, merong magandang pumapasok. Yes po, merong pumapasok na pera. But at the same time, hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon to save up para sa ilan, guys. Okay? Sa realidad, magkakaiba pa rin po ang bawat isa ng sitwasyon. Leo, just only take what resonate. Pero if ever mag-apply man ito, okay, yung pakiramdam na parang kahit anong push nyo ay parang hindi pa rin sapat. Well, guys, 2025. This is the year to take back your power. The Justice Card ay narito. Meron kayong lakas. Kayo ang higit na makapagbibigay ng hustisya sa inyong sitwasyon na kinakaharap. Moonchild, okay naman ako. Maganda yung flow ng money. Hindi ako kinukulang. Maybe this is just a reminder, okay, na patuloy niyong papaangatin po yung balanse sa paghawak ng inyong money nang walang pagkasobra or pagkakulang. Siyempre pa, dahil aking uulitin, bilog ang mundo, the world ay narito, ups and downs ang buhay. So, try to save up. Save for the rainy days. Siyempre pa. Okay? Pero patuloy kayong namumunga.
Patuloy rin kasi kayong naglalaban sa ilang test na ito ng buhay. Hindi nyo sinusukuan. You're being unstoppable, Leo, na napakagandang quality na pwedeng umangat sa inyo ngayong taon or ngayon pa lang. Maybe kailangan nyo lang marinig yun. Okay? Okay, 2025, higit rin kayong maybe a reminder pa rin ito na kailangan yung maging higit na long term kung mag-isip. Higit kayo magiging futuristic mag-isip. Oo. Kung paano kayo magplano, trabaho, pera, relasyon. Hindi na lang ito something na mabilisan or short term. Kumbaga yung maturity, the King of Cups. Yung maturity, yung pagka-balance, yung pagiging matalino nyo sa pag-handle ng ilang sitwasyon sa inyong buhay. Yung long-term goals, pagdating sa inyong mga wishes, your goals, sabi ko ngayong pangarap, maging ano pa man yan, okay? Focus kayo. I feel na higit kayo magiging futuristic and innovative sa inyong mga paraan. Yung diskarte. Sasabay kayo sa ilang flow ng pagiging modern ng mundo. A reminder yun marahil for some of you na huwag kayong ma-stuck sa isang situation. Why not try something new, something different? Huwag kayong matakot to take risk. Nang syempre pa, hindi kayo nagmamadali. Okay? Sabi kasi ni Moonchild sumubok ako. So, take it easy pa rin. Kayo ang higit na makapagpapasya. Kung kailangan pag-aaralan, ang mga bagay-bagay gawin yon. Huwag lang pong magmamadali. Okay? Pero I feel with your cards na patuloy niyo naman itong ma-achieve. Una pa lang, sabi ko nga, the star. May achievement kayong magagawa, matatapos, meron kayong makukomplete. Na ang ganda. Okay? Claim na natin yan. Huwag lang po kayong pangingibabawan nung meron tayong indikasyon dito kasi na ang dami nyong iniisip ang dami nyong plano, ang dami nyong gustong gawin. At the same time, baka all talk na lang kayo. All talk, no action. So, sasamahan po nung patuloy na pagsabay sa buhay. Huwag kayong ma-stuck. Okay, huwag kayong tumigil. Sabi ko nga, unstoppable, na Leo ang angat 2025. Manlaban sa inyong paraan, hindi naman kailangan tuloy-tuloy, baka naman, sabi na naman kasi ni Moonchild, kailangan daw tuloy-tuloy. Yes po, yes to opportunity, yes to offer, yes ng yes, pero papakiramdaman mo pa rin ang iyong sarili. Take it easy, isa-isa lang. Huwag mong madaliin ang proseso. You have to trust the process slowly. Slowly tayo, but surely, Leo. Okay? More, this time, 2025, more private yung achievement. Low-key. Meron at meron kayong matatapos, mamumunga. Namumunga kayo. Gaano man ito kabagal minsan. Tahimik nyo itong ipagdiriwang. Oo, meron akong ganung nakikitang ilang laban na malalagpasan nyo. Ilang laban na tahimik nyong patuloy na malalagpasan ngayong bagong taon. Na ang ganda. Okay. Relationship-wise. Okay, medyo na-overwhelm tayo doon pa lang sa unang messages. Buhay, pag-ibig, relasyon, no matter what your relationship status, Leo, if dito natin ipapasok, kasi nakakakita tayo ng challenge, na mention ko yung ilang tests, life in general, kung meron kayo ilang pinagdaanan na very normal din, lalo pa sa usaping relationship, ups and downs din yan, highs and lows. Kumbaga, may mga bagay talaga minsan o sitwasyon sa ating buhay na wala naman talaga tayong control. Wala tayong control sa halos lahat ng bagay. Pero meron kang control kung ano yung ganap ngayon, Leo. Kung ano yung ngayon, yung present time. Ito naman yung mahalaga Kung paano mo pangahawakan yung kinakaharap mo ngayon. 2025, maring meron ka ng mapagtanto. Meron kang ma-realize, meron kang matutunan mula dito sa ilang pinagdaanan mo na.
sa inyong buhay connection, relasyon, couples, married. Ayan. Sana itong ilang aral na ito, maging ano pa man yan, baunin nyo. Okay, baunin at gamitin nyo sa mga bago pang yugto na pwede nyong pagdaanan together. May hugot. Oo, may hugot kayo. Patuloy po kayong nag-grow sa kabila ng ilang test or challenge ng buhay na hindi madali. Okay? Balance, may justice, may give and take. Yan lang, ups and downs. Lalo pa, sabi ko nga, kung halimbawa kay mga parents na working parent or single parent, hindi siya nagiging madali i-handle yung relationship. Meron na kayong ilang dalahin. And for some of you, maaring sadyang mga breadwinners, providers, pasa ng daigdig. So, hindi siya madaling panghawakan yung ilang relationship. Higit kayo tuloy, nagiging practical yung approach. Parang ang hirap nyo ng pakiligin, Leo. Ayan. May pagkaseryoso. Yung maturity ay umaangat po dito. Pero, may iwan ko na sana bigyan mo rin ng pagkakataon ng sarili no matter what your relationship, single ka pa man o nasa isang relasyon na, pahintulutan nyo ang inyong mga sarili na magsaya. Okay, have fun and enjoy sa inyong mga paraan. Especially this year, Leo, patuloy na mag-highlight astrologically ang iyong 11th house. Ayan, 11th house of friendship, circle of friends, community, organizations, kung meron kayong ilang social groups. Yes po, kung pahihintulutan nyo, may ilang kasiyahan sa part na yan. At hindi lang kasiyahan, baka meron pang benepisyo kayong matanggap. Kung pahihintulutan nyo lamang po, maybe a sign ito, lalo sabi ko, may ilang bigat tayo nakikita na ilang patuloy nyong kinakaharap na misyon, inilalaban sa buhay. So, deserve nyo yung magkaroon kayo ng time din para sa inyong sarili na, alam mo yun, para makahinga-hinga naman sa ilang kinakaharap nyo sa buhay. Makakatulong yun. Diba? Hindi yung puro tayo work, okay, or ilang gawain sa bahay kung hindi tayo magiging practical. Lumabas-labas din, have fun and enjoy, meet new people. Hindi po yan imposible ngayong bagong taon. Merong something benefits pagdating sa mga taong ito na pwede mong makakonekta kahit over the net lamang ito. Meron kayong ilang meaningful conversation or ilang taong siyang pwedeng, alam mo yun, pwede pang makatulong para sa higit yung ikagugrow. Patuloy na growth in life na ang ganda. Ito lamang po ay kung pahihintulutan ninyo. Okay? Lalo pa nga po, assign na ito kung sa isang punto ngayong taon 2025 ay makaramdam kayo nung struggle, difficulty, ilang extra challenge ng buhay. It could be emotionally, physically, or financially. Keep in mind, Leo, na hindi ka nag-iisa. Okay? Aking ulitin. May ilang support, 11th house of your network, friendship, social groups. Ang lawak niyan. Meron kang pwedeng makausap, malapitan, para mas, alam mo yun, mas mapaangat mo sa'yo yung iyong halaga. Minsan nakakalimut tayo dyan eh. Hindi na natin napapriority yung tayo kasi higit tayong naglalabas, nagbibigay. Kahit sa simpleng enerhiya para dito sa ilang taong mahalaga. Okay? Merong ilang taong pwedeng makatulong sa'yo to cope up. Makakayanan mo ito. Lalo pa nga po kung hindi ito something kadali. Life in general, tayo in general reading guys, depende sa inyong sitwasyon. Maring makatulong kasi yun. Kahit sa simpleng paglabas ng inyong saloobin, syempre sa mga taong alam yung totoo at higit na mapagkakatiwalaan. Hindi naman kailangan stranger to guys, okay? Sa mga taong pwede nyong masabihan, kahit ganun lang. Sa mas practical tayo.
kahit paano ay makakalabas-labas kayo or makalimot kayo, makapagpahinga kayo mula sa ilang responsibilidad na ito sa buhay. Totoo naman yun eh. Kailangan nating mag-recharge ng energy. Diyan kasi kayo marirefresh. Hindi, makakatulong yan. Gusto ko lang ma-add yun. Anyway, pagdating sa pag-cope up, sa pagpapahinga, ang bawat isa pa rin ay iba-iba sa part na yan. Baka sa part ng pag-iisa ito. Moonchild, dito ko more on sa alone time. Pwede rin naman po. Or sa paraan nyo. Sa travel ba ito? Kung saan kayo higit na lalakas. Hindi nyo kailangan sundan yung bawat messages ni Moonchild. Kahit over the net nga lang yung connection, may something ganap. May benefits po. Pero sa true lang, may ilang bagong connection talaga. Kung aking i-apply dito, pero parang merong nagpipigil eh. Merong hindi nagiging totally bukas. Dahil sa aking ulitin, iba-iba tayo ng paraan eh. Pero definitely for some of you, may mga bagong pinto ng opportunity na pwedeng pumasok sa inyong buhay. Maaring merong bagong connections or friends, social groups kayong pwedeng salihan. If ever lang naman, ngayong bagong taon, kung saan, sabi ko nga, you will have the opportunity to have fun and enjoy naman. Okay. Meron at merong bago kayong pwedeng makakonekta ngayong 2025 Leo. Na, biglang pumasok sa aking pakiramdam. Kasi, ito, may ilang struggle eh. Kahit over the net, the world, this is about international matters. Ito yung ilang tao na pwedeng makatulong sa inyo. I mean, yung emotional support na pwede kayong matanggap or ma-encounter kahit using the internet or social media lang ito. Kumbaga, hindi posibleng ito yung mga tao na merong parehong takbo ng iyong sitwasyon, okay, sa relasyon, trabaho man ito, o takbo ng iyong isipan, paniniwala, or pinagdadaanan as you. Okay? Ayun lang naman. In short, hindi ka nag-iisa. Ang daming sinabi ni Moonchild. Maraming support. May ilang taong nandyan. Kahit pa sa mga panahon, okay, ngayong taon, if ever at one point feeling mo ay mag-isa ka. Moonchild, mag-isa lang talaga ako eh. Ako lang. Ako lang lahat. Paano na to? Hindi. Maybe a sign kasi okay. Okay, sabi ko nga, nag-highlight ang travel, legal matters, education, or even religion. 999 ang nakikita ko dito ang maangat sa akin. Diyan po pumapasok yan. So, maybe this is an indication that 2025 Leo, it's time to check your relationship with God. Sa ating nag-iisang creator, si Lord. Maging ano pa man po ang inyong faith, okay? Kapit kayo sa Kanya. I-surrender nyo lahat sa Kanya. Get in touch with your spiritual side. Sa inyong paraan. Kung saan kayo higit na pwedeng mas kumalma. At dumaan kayo sa ilang healing. Okay? Kung saan mas matatanggap nyo yung justice. Yung peaceful mind, yung harmony na deserve nyo ngayong taon, Leo. Okay? Sige po. Mag-add ako, guys. Add tayo, ha? Wala dito sa ilang messages. Leo 2025. Ano pang kailangan nyo marinig? May hugot. Leo 2025. Add lang tayo. Anong parating sa kanila? Ayan na, may umaangat na. 9 na naman. 9999. It's all about travel. Ayan, may dumadaan na mga aeroplano. Sign na ba to? Travel. Sabi ko nga about, ayan, kung meron kayong justice na hinahabol, yung hostisya, or, uy. Sige, add pa tayo.
travel, education, religion. Napakalawak po niyan. Ang dami. Kukunin ko pa yung pinaka-ano dito. Venus. This is the planet of love. 2025. Mapupunan kayo ng pagmamahal. Hindi lang suporta, pero pagmamahal. Mercury, communication. Sabi ko nga sa inyo, kahit over the net lamang po ito. May something benefits dyan. Or maganda na galawan. Galawan. Hindi. Pero, learnings guys. Kung tinatest kayo, patuloy kayong itatest ng buhay. Normal. Lahat tayo dumadaan dyan. May ilang pagsubok, challenges. Minsan mahirap harapin, panghawakan. Pero, marahil umaangat ito para marinig mo na dyan ka higit na pwede pang mag-grow. Dyan ka higit na itatest ng life, yes. But at the same time, kaakibat niyan yung patuloy mong growth. Patuloy kang umuusad, patungo sa iyong mga highest potential. Yun po ang kaakibat ni Planet Saturn, kung aking na-mention. Na-mention ko na ba si Saturn? Oo, para kasi si Saturn ito sa inyong buhay, si Nine of Wands. Saturn is the planet of discipline, restrictions, limitations, challenges, yung ilang difficulty. Biglang pumasok si Saturn. Sa inyo ko ba na-mention yun? But anyway, Saturn, okay. Napasilip ako sa inyong chart, sa inyong wheel of chart sa astrology. Saturn is currently in your 8th house of transitions, transformation. So, patuloy kayong dadaan sa ilang more on personal ito, sa akin nakita. Personal transformation. May ilang changes. At sa pagbabagong ito, aking uulitin, patuloy kayong makapagbabaon or merong maibabaon na realization, aral. Sana, marahil, kailangan marinig. Baunin nyo yan. Okay? Baunin at gamitin para dito sa present time. Sa itinatakbo ng buhay ngayon. Okay? Saturn in the 8th house. So, kinlarify ko pa kung nasa 8th house niyo ba talaga. Oo. May iwan ko, Leo. Venus, more on self-care, self-love. Mercury, communication. Paangatin ng inyong boses. Kung meron kayo, ito hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Sa 8th house kasi, maaaring may ilang test sa part na yan, kung saan, okay. Meron kayong kailangang i-release in order to move forward sa inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, sa inyong mga sarili, physically, mentally, emotionally, or even financially po. Meron kayong kailangan talikuran. At ito yung ilang unhealthy patterns, unhealthy habits, na alam nyo nasasobrahan, nakukulangan. 8th house, dyan din kasi pumapasok ang surgery or ilang procedure. If ever meron kayo ilang test na pagdadaanan ngayong taon, gawin yon. Sumunod kayo sa ilang professional, syempre pa, na alam yung makatutulong sa inyo. Okay? More on self-care po. This is a year of healing. Healing rin, okay? Healing for you, Leo. Para no more pain na tayo. Okay, I have my rising sign in Leo. So, in a way, parang nag-a-apply din kay Moonchild yung ilang messages. Especially for some of you na ngayon pa lang meron talagang pinagdadaanan. Okay? I-claim natin. Pray lang natin din ito. Nag-highlight po yung pagmamahal at yung connection na meron kayo sa kanya. Siyempre, itong pagmamahal na ito, hindi lang para sa ilang tao or ilang katrabaho, pamilya, relasyon. Pero yung pagmamahal na meron ka sa iyong sarili. Okay? Focus ka rin sa iyong health. First, ayan, parang note to self, Moonchild. Note to self. Pray lang din po pagkatiwalaan ng iyong faith. Ipagdasal natin that in God's grace, you will be healed. Leo.
Okay, balance, justice card. Ito marahil yung patuloy yung mission ngayong bagong taon ng habulin ang patuloy na pagkabalanse sa buhay. Na hindi madali. Nagkakaroon talaga tayo ng ilang imbalances kasi hindi naman tayo perfect. Okay? Okay, ano pa bang kailangan nating mai-add sa inyo? Okay, 2025. Since yung maturity po ay narito, higit kayong mapapakinggan, higit kayong titingalain. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Sabi ko doon pa lang sa The Star, yung aura nyo, kahit sa simple yung dating nyo lang kung paano nyo dinadalangin yung sarili. Lalo ba kung patuloy nyong bibigyan ng focus, yung kayo. Saan? Higit kayong napupuna, mapakikinggan. Parang hirap nyo hindi mapansin. Yung inyong mga public image, especially when it comes to work, or anumang, kung saan man kayo kumikita. Single, since nag-highlight ang friendship sector ngayong taon, i-add ko yun. Love, Venus, planet of love. Mercury, kahit over the net, or magbibigay daan ng ilang social network, or one of your friends na ito, why not? Kung ready kayo to mingle, kahit online lang po ito. The World, nagbibigay 999. International Agenda, Leo. Okay. Other messages, hahabol ko ito. Yung mga puso nyo ay narito, Leo. Umaangat yung alin. Hindi mahugot ni Moonchild. Yung pagiging humanitarian nyo, yung pagiging makatao. Justice, the world, na kailangan sana deserve ng lahat sa mundo. Yung kabutihan, okay, yung pagka-balance, yung walang pagkasobra or pagkakulang. Umaangat ang kabutihan nyo, Leo. You will be more empathetic, compassionate sa mga taong ito, sa inyong paligid. Na ang ganda. Parang ready ka to serve. Ready ka na ilaan yung enerhiya para sa mas hindi lang para sa sarili pero yung benefits para rin sa kanila. Actually, yes, but the more you give this year, the more blessing you will receive. Ganun yung energy na nakikita ko. Balance, merong give and take. At kung ano yung binibigay mo, ano mang ipupunla mo, hindi lang sa trabaho, sa sariling intensyon, pero pati sa ibang tao, hindi lang doble, triple, pero sobra-sobra yung blessing. So, lalo pa yung mapapaangat mo yan, yung kusa, yung kusang loob, yung pusong mamon ng isang Leo. You have the biggest heart in the zodiac, Leo. So, gamitin mo yan. Yung puso mong mapagmahal. With the Venus, planet of love. Diyan ka higit na magiging richer. Yung sa pagtulong mo, okay? Ito yung natural din sa'yo So, huwag mong pigilan. Na syempre pa, balanse pa rin ng mga bagay-bagay na hindi ka naman nasasobrahan o nakukulangan. Pero totoo yun na yung kagustuhan mong makapag-share or makapagbigay palalo, makatulong, magampanan yung mga gusto mong pang gawin, hindi lang para sa sarili. Parang doon pa lang fulfillment na yun. 'Di ba? Kahit walang balik. Pero sa tulang, nakikita yan ng taas. Nakikita niya yan. Yung ilang efforts mo sa ilang tao sa iyong paligid, yan po ay hindi nababalewala. 2025, meron kang protection and you are being guided. Leo, kuha na tayo. Laban na tayo. Kuha tayo ng pinaka-final words, advice, Leo. Mula dito sa ilang ating napag-usapan. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? 2025. Hey, ang dami. Gusto ko sana yung pinakasalita. Leo, 2025. Ayan na. Tingnan muna natin. Speak your world into being. First quarter moon in Gemini. Gemini is all about communication.
Gemini planet ruler is Mercury. So, paangatin daw po ang inyong mga boses. Na syempre, pag hindi kayo nakukulangan, nasusobrahan, balance pa rin. Or may something dyan sa mga boses nyo. Why not? Baka nandyan ang inyong higit na power this year. Especially when it comes to technology. Using the technology, social media, internet. Yes po, dyan yung pumapasok. Speak your world, the world. Speak your world into being. Ayan. Sige, add pa tayo ha. Ayan na. See the bigger picture. The world na naman tayo. See the bigger picture. Ang dami, ang lawak ng pwedeng iparating sa inyo ng mundo ngayong taon. Patuloy niyong tingnan yung kalawakan ng buhay. Marami pang pwedeng iwan sa inyo ang universe. Pwede itong sabi ko nga offer. Why not? Bagong offer, opportunities na siyang pwedeng makapag-ambag ng kahit sa simpleng aral. Alam mo yon, simpleng experience na pwede nyong ma-encounter this year. At kailangan dito, hindi ka naman yung pa-sugod-sugod. Very important na kino-consider mo din yung pangkalahatan. Hindi lang about sa'yo. Pero dito sa ilang detalye or ilang tao, ilang relasyon, connection, kasi yan yung pwedeng magdala sa inyo para sa higit na ikasa-successful ng lahat. Okay? See the bigger picture. Gusto niyo pa bang mag-add? Sige, add pa tayo para sa inyo. Okay, Leo. Ano pang kailangan niyong marinig? Kumbaga, titingnan nyo, the world, nag-highlight yung kabuuan, yung magiging epekto nito, hindi lang po para sa sariling kapakanan, pero para sa lahat, yung pagiging humanitarian, pagiging makataon nyo, na nasa wasto. Talk less, feel more. Ito naman, biglang sabi, talk less, speak. Balance, yun lang yun. Okay? Higit kayo magiging intuitive, alam nyo na to kung ano yung sasabihin nyo, kung ano yung bibigyan yung pag-aksyon, nang hindi nyo nasasobrahan. Or hindi rin naman kayo nagkukulang. Okay? May hugot. Last words na nga lang, may hugot pa. Pero speak up. Yes, sa inyong mga paraan. Pinapakiramdaman. Maaaring higit lang talaga kayong magiging intuitive. Kung paano kayo makiramdam. Yes po. Gamitin nyo yung inyong pagiging empath. Compassionate, as I've mentioned. Since mag-highlight din po ang inyong 12th house, this is all about your subconscious. So, ito yung hindi tayo aware masyado, pero meron kayong power to connect, to feel more. Ayan o, talk less, feel more. May hugot, Leo. Ito yung umaangat na messages para sa inyo ngayong bagong taon 2025.